upang maibigay sa asawa ang sarili niyang pinakaperpekto. Isang beses lang kumakain sa isang araw ang babae para mapanatili ang kanyang kaakit-akit na pangangatawan. Araw-araw na paulit-ulit kahit gaano pa ka-late umuwi ang asawa. Palagi nang inihahanda ng maaga ang pagkain at naniniwala pa siya ang pinakamasayang asawa sa mundo. Hanggang sa araw na ito, habang inaayos niya ang mga damit ng asawa, nakakita siya ng cherry-flavored lip balm na nahulog mula sa bulsa ng coat. Ipinaliwanag ng asawa na dahil sa tuyo ang hangin sa eroplano at dahil hindi siya mahusay magbasa ng Chinese kaya mali ang nabili niya. Hindi man siya nagtanong pa, ngunit may naitanim ng pagdududa sa kanyang puso. Kinaharap ni Shang Yu ang isang medikal na insidente ngayong umaga. Bilang deputy director, ay maayos niyang maresolba ang sitwasyon at ipinaliwanag sa pulisya na ito ay isang normal na proseso ng paglalagay ng airway tube. Pagkatapos maayos ang lahat, bumalik si Shang Yu sa klinika nang alisin niya ang scarf na isinukbit ng asawa. Nadiskubre niya ang isang mahabang buhok na iba ang kulay kaysa sa kanya. Naging balisa siya buong araw. Dumating ang kanyang dating pasyente, na si Yan Xiaojing upang anayahan siyang dumalo sa art exhibit. Habang tinitingnan ang kulay ng buhok ni Yan Xiaojing, hindi niya maiwasang maalala ang mahabang buhok na nakita niya. At ang sinabi ni Yan Xiaojing tungkol sa edad ng mga babae, ay lalo pang nagpataas ng kanyang hinala tungkol sa asawa. Habang sinusundo ang anak mula sa paaralan, nakilala niya ang dating assistant director ng asawa na si Zhang Meiyan. Sinabi ni Zhang Meiyan na matapos siyang makipaghiwalay, tinulungan siya ni Lee Tae-woo at ginawa siyang secretary, at tumagal na iyon ng 1 taon. Pinuri pa niya si Lee Tae-woo dahil laging umaalis ng eksaktong 5, para mas maalala niya ang kanyang anak. Ngunit, wala ni isa sa mga ito ang alam ni Shan Yu. Kaya lalo lamang tumindi ang kanyang pagdududa. Pagbalik sa bahay, patuloy na iniisip ni Shan Yu ang mga kakaibang pangyayaring ito, hanggang sa ipakita ng anak niya ang disenyong ginawa niya para sa cake sa lang siya natauhan. Habang ipapadala na sana niya ang drawing ng anak sa cake shop, dumating si Lee Tae-woo na may dalang bagong vial red wine. Ginamit ni Ji Shanyu ang nilagang tadyang bilang dahilan upang tanungin si Lee Tae-woo kung bakit hindi niya sinabi na ginawa niyang sekretarya si Zhang Meiyan. Sumagot naman ang asawa na akala niya ay nasabi na ito. Habang kumukuha ng tadyang si Lee Tae-woo ay natalsikan ng sabaw ang mesa. Kaya lalo pang nainis si Ji Shanyu. At noon naman ay nakatayo ang anak sa hagdan at narinig ang usapan ng dalawa. Pagkatapos ay dinala ni Shanyu ang nilutong tadyang at nagbigay ng kaunti sa mag-asawang kapitbahay na sina Yilin. Nakita niya ang gamit na lip balm ni Yilin ay kapareho ng nasa bulsa ng asawa niya. At nang tanungin si Yilin tungkol sa anumang espesyal na ginagawa ni Lee Tae-woo, nag-aatubili itong sumagot. At ang sinabi pa ng asawa ni Yilin na si Ji o tungkol kay Lee Tae-woo ay lalo pang nagpaalala kay Shan Yu na mahusay itong magpaliwalas ng damdamin ng mga babae. Pagbalik sa bahay, nakita niyang nag-charge ang cellphone ng asawa. Hindi niya napigil ang gustong tingnan ito. Habang naliligo si Lee Tae-woo, binuksan niya ang phone at tinignan ang contact number 17. Kulit wala siyang nakitang kakaiba. Habang iniisip niyang baka siya na nag-iisip ng sobra, isang text mula sa tindahan Ho na advertisement lang ay biglang lumabas. At inalala niya ito. Kinabukasan ikinuwento ni Shan Yu ang kanyang hinala sa doktor na si Zhu. Ngunit sinabi ng doktor na masyado lang siyang sensitibo at pinayunan siyang magpahinga. Ngunit hindi mapakali si Ji Shan Yu. Naaalala niya ang sinabi ni Zhang Meiyan na alas 5 ang uwian ni Lee Tae-woo. Kaya hiniling niya kay Yilin na bantayan ang anak niya. Pumunta siya sa lugar ng trabaho ng asawa at sinimulan ang pagsunod. Nakita niyang pumasok ito sa isang shop. Habang handa na sana siyang bumaba ng sasakyan, nakita niyang may babaeng pinalalabas at sinisigawan ng isang lalaki mula sa pinto sa gilid. Ang babaeng iyon ay ang pasyenteng humiling sa kanya ng reseta ng pampatulog. At sa sandaling iyon, lumabas si Lee Tae-woo na may dalang bulaklak at cake. Gusto sana niyang tumulong pero napilitan siyang umiwas. Sinundan niya ang asawa hanggang sa sanatorium. At nadiskubring pinuntahan ni Lee Tae-woo ang ina niya. Kaya agad siyang nakaramdam ng matinding pagkailang. Pumili siya ng paumanhin sa asawa. Pasensya. Siguro talaga nawalan ako ng kontrol sa sarili. Shanyu, kalimutan mo na ang sinabi ko. Nakakahiya talaga ang ginawa ko. Bakit ka ba nag-aalala sa ganitong bagay? Ayos na ngayon. Mas magaan na ang pakiramdam ko. Talaga ba? Bilisan mo at samahan mo ang mama mo. Ngunit nang magtanong siya sa front desk,
At ngayong matapos ang bagong taon ay unang beses daw ito, nang matagal na raw siyang mag-isang bumibisita. Lumalala raw ang kondisyon kaya halos araw-araw itong dumarating. Pag-uwi nila sa gabi, sinabi bigla ng anak kay Shan Yu na ang anak ng sekretarya ng ama ay nagkwento na nagkaroon daw ng boyfriend ang nanay niya matapos ang hiwalayan. Kaya lalo pang lumalim ang hinala ni Ji Shan Yu. Kinagabihan sinabi ni Lee Tae-woo na dahil kilala niya ang presidente ng High Mountain. Kailangan niyang pumunta sa art exhibit ni Yan Xiaojing. Dahil inimbitahan din si Shan Yu kaya iminangpahin niyang sumama. Kaya agad na tinabangan si Lee Tae-woo. Pagdating sa exhibit, lumapit si Lee Tae-woo sa presidente upang bumati. Ngunit hindi siya gaanong pinansin ito. Upang maibsan ang pagkainam ng asawa, lumapit si Shan Yu at bumati sa asawa ng presidente na si Yan Xiaojing. At dahil sa pasasalamat ni Yan Xiaojing, inahintulutan niyang makapag-usap pa ng kaunti si Lee Tae-woo at ang presidente. Habang nagkakausap sina Shan Yu at Yan Xiaojing, napansin niya ang red wine sa exhibit ay kapareho ng dinala pa uwi ni Lee Tae-woo. Huli siyang nakaramdam ng hinala. Sa sandaling iyon, dumating ang anak ni Yan Xiaojing na si Nuduo Jing at ipinakilala sa kanya ang bata. Pagkasagot ni Shan Yu, pumunta siya sa balkonahe. Dito niya muling nakita ang babaeng pinagmamalupitan kanina. Humingi siya ng paumanhin sa babae. Ibinahagi sa kanya ang kanyang takot at pag-aalala. Nagulat ang babae na maging ang isang mukhang matagumpay na babae ay may parehong problema. Bakit ka natatakot? Kailangan mo lang hanapin ng ebidensya at paalisin siya. Para sa isang babaeng matagumpay, hindi ba't madali lang iyon? Ang linyang ito ay lalong nagpatibay ng loob ni Ji Shan Yu na maghanap ng ebidensya. Ibinilang niya ang race 8 ng pampatulog bilang kondisyon at nakiusap sa babae na tulungan siyang sundan si Lee Tae-woo. Sinundan ng babae ang sasakyan ni Lee Tae-woo hanggang sa dumating sila sa Starlight Townhouses. Pagkaraan ng 3 oras, nakita niyang bumaba si Lee Tae-woo kasama ang isang babae mula sa itaas. At kapansin-pansing malapit ang kilos nila at nagyakap pa. Ikinuwento agad ito ng babae kay Shan Yu at kinuhaan pa niya ng litrato ang plaka ng sasakyan. Kahit may kutob na siya, nasaktan pa rin ng matindi si Ji Shan Yu matapos marinig ang totoo. Sinundo niya ang anak matapos ang klase at ibinigay sa babae ang resita. Pinalanahanan siya ng babae na tila may tinatago si Lee Tae-woo sa trunk ng kotse. Dinala ni Shan Yu ang anak papunta sa birthday party na inihanda ng asawa. Natuklasan niya ang sasakyang posibleng pag-aari ng karelasyon ni Lee Tae-woo. Ngunit ang bumaba mula rito ay ang pamilya ni Yan Xiaojing. Minsan niyang inisip na si Yan Xiaojing ang kabit ng asawa niya. Upang malaman ang katotohanan, ginamit ni Shan Yu ang dahilan ng pagkuha ng larawan para mapura ang susi ng kotse ni Lee Tae-woo. At sa toolbox ng trunk ay nakita niya ang isang backpack. Nasa loob nito ang mga personal na gamit ni Lee Tae-woo. At isang cellphone. Pagbukas niya, nakita niya ang wallpaper ay isang batang magandang babae. At ang babaeng ito ay si Ludo Jing ng anak ni Yan Xiaojing. Mas ikinabigla niya na nasa phone din ang mga larawan ng kanyang mga kaibigan kasama si Lee Tae. Wu at Ludo Jing na magkasamang naglalakad sa labas. At pati ang mensahe ni Dr. Zhu kay Lee Tae-woo na nagbababala na nadiskubre na ni Shan Yu ang pagtataksil. Doon lamang niya naunawaan na matagal na pala siyang nililinlang ng mga taong nasa paligid niya. At ang tila perpektong buhay ay isa lamang pambabalat kayo.